ito muna, yung tungkol sa latter rain. Mula kay Richly Binliro. Sabi rito, good evening po mga bro. Tanong ko ay kung kailan ibubuhos ang latter rain o ang huling ulan. Thanks po. Yan. So, siguro doon sa mga hindi naman, kaibayo natin sa panampalataya, hindi mga Adventist, kasi alam ko, walang gaano nagtuturo nito Brother Gomer, baka hindi po sila makarelate. Ano yung doktrina ng Adventist tungkol sa huling ulan or latter rain? Sa Bible po kasi mga kapatid, ginagamit po ng mga farmers, pagdating sa lupain, ay ginagamit po yung unang ulan at huling ulan. Dito sa Deuteronomio 11:14 may binabanggit diyan na una at huling ulan. Iuugnay natin ngayon doon sa spiritual po ito kasi may mga bagay na mahalagang punto po ito, no? Sa Deuteronomio 11:14 sabi diyan ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. So, sa literal, mga kapatid, ay makikita natin dito yung kahalagahan ng una at huling ulan pag ang pag-uusapan po ay yung mga pagtatanim. Para magkaroon ng magandang ani, kailangan maranasan ang unang ulan at saka huling ulan. Ang unang ulan ay nagpapalambot sa lupa, piniprepare yung lupa para sa pagtatanim. At pag naitanim na ready ng lupa kasi malambot na, hindi na matigas, pwede nang taniman. Tutubo yung trigo, yung tanim, binhi, tutubo yan. At mayroon tinatawag na huling ulan para pahinugin yung bunga ng naitanim. Yan po ang tinatawag pong kultura o kaya talagang sinusundan po ng mga farmers yan sa panahon ng Old Testament. Kung tutusin sa ating panahon ngayon, importante din ho yan mga kapatid kasi kung ang tanim mo, isang bihis lang inulan, natanim mo, tapos hindi nakaranas ng ulan, palagay ko, ang ngayon yung mga tanim na umaasa sa natural na season natin ay hindi magkakaroon ng magandang bunga. Ginagawa na nga lang ng iba ngayon, lalo na sa palay, ay kahit walang ulan kasi may patubig naman, may irrigation. Pero kung hindi kasi palay ang pinag-usapan ho dito, kundi yung tanim po nila sa kanilang kapanahunan. Ngayon, may ginabanggit po sa banal na kasulatan na ulan, una at huling ulan na may kaugnayan po sa ating pong pananampalataya. Pero bago ko puntahan yon ay baka mayroong additional muna si Brother Gomer. Well, yun na yun, Brother Johnson. Itong huling ulan na binabanggit nga natin, alam naman natin ito na may kinalaman doon sa tinatawag na Holy Spirit. Ngayon, ang sinong kapatid kung kailan. Actually, wala po tayong specific na nabanggit sa Biblia kung kailan yan ibubuhos. Pero alam po natin na itinuturo yan kahit na mga apostol. Halimbawa, ni Santiago, Brother Johnson, binanggit niya yan. Sa Santiago 5, ang talata ay 7, ay ganito yung ating mababasa dito. Sabi niya, magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. So makikita po ninyo talagang ikinukonekta yung pag-aani, Brother Johnson, kasi kahit ang ating Panginoon ay gumamit ng mga parable na yung pag-aani na tinutukoy ay ito yung kanyang pagbabalik at kanyang kukunin yung mga hirang, ano? Yung mga trigo, kumbaga doon sa parable, titipunin yung mga trigo, ihihiwalay naman yung mga damo. So makikita po natin, yung huling ulan ay dito ikinukonek. Kaya nga, mahalaga na itong huling ulan na ito ay talagang tatanggapin ito bago dumating yung final na pag-aani, Brother Johnson. Alam natin na gagamitin ito ng ating Panginoon kung papaano noong ibuhos niya ang banal na espiritu noong panahon ng Pentecostes at nakita yung epekto noon ay talaga namang yung pangangaral nila ng Ebanghelyo ay talagang napaka-powerful. At ito mga kapatid ay muli nating makikita sa huling kapanahonan ito na bago dumating ang ating Panginoon ay talagang ibubuhos niya ang banal na espiritu sa isa pang pagkakataon, katulad doon sa Pentecostes, at talagang magkakaroon po ng tinatawag na, ang tawag natin doon, loud cry, no? Ibig sabihin, ipapangaral talaga ang Ebanghelyo at marami sa panahon po na yan ang magbabalik loob sa ating Panginoon.
Brother Johnson. Yan yung sinasabi po natin kanina na anong kaugnayan yan sa spiritual, mga kapatid. Kaya itong binasa ni Brother Gomer ay mahalaga sapagkat kung ano kahalaga yan sa mga farmers. Dito sa Santiago ay ang tinutukoy niya dito mga kapatid ay tungkol doon sa paghihintay natin sa Panginoon. Anong sabi niya? Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yan. Tapos sa paghihintay na yun, sabi diyan, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. So, iniugnay na po dito kung bakit meron po tayong pag-aaral bilang mga Seventh Adventist mga kapatid tungkol sa latter rain. At ito ay maaring hindi ho ito natalakay sa iba, kung natalakay man. Ay tayo sa Seventh Adventist mga kapatid ay binibigyan ho natin ng bigat at ng halaga ito kasi kung paano sa literal na pagsasaka, alin man dyan ang meron ang isang ang magsasaka at hindi yan parehong tinanggap ay hindi magkakaroon ng magbuting ani. Walang unang ulan tapos huling ulan. Sigurado, pag walang unang ulan, bansot o pangit yung tubo. Pag walang ulan, tinanim mo ng walang ulan. Pagka unang ulan lang naman tapos hindi na nakaranas ng ulan, hindi mapapatubo ng maganda. So, sa pananampalataya mga kapatid, sa pananampalataya, ganun din. Nakatanggap tayo ng unang ulan, nang tumanggap po tayo sa ating Panginoon, nang tayo ay marinig natin ang Ebanghelyo sa magitan ng Espiritu, tayo ay sumampalataya. Consider po yan na unang ulan sa ating buhay. Tapos, ang ating pananampalataya, samantalang naghintay tayo sa ating Panginoon, pinapahinog yan. At magkakaroon nga po ng tinatawag na pagbubuhos ng huling ulan. At yung pagbubuhos po na yan, mga kapatid, ng huling ulan, ay para po yan doon sa mga aabutang buhay sa huling araw. Kasi iba naman, marami nang namatay na hindi tatanggapin yung pangkalahatang pagbubuhos ng huling ulan. So, sa makakaganap o magkakaroon ng bahagi, Brother Gomer, doon sa loud cry, at the same time, yung pong tama, at the same time yung pong yung tribulation ay papahinugin at papatibayin po tayo nitong tinatawag po nating latter rain. Para po yan dun sa mga buhay. Hindi nakasama yun yung mga matay na. Yung aabutang buhay na mga mananampalataya. So, kailangan yun. At yun ang gaganap sa isang napakahalagang gawain. Ngayon, meron pong mga sinasabi po dito sa ating kinikilalang messenger, si Ellen G. White. Meron ilang mga binanggit dito siya tungkol sa latter rain. Magbabasa lang po ako dito ng ibang quotation dahil marami siyang binanggit tungkol dito. So, babasahin ko lang po yung ilan sa mga mahalaga dito. At ito po mga kapatid, ayan, mula sa Testimonies to Minister and Gospel Workers sa page 399 at ganda sa Last Day Events 195. The latter rain, sabi dito, repenting earth's harvest, represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. Kaya kung makikita ho ninyo dito sa James, tama yung binanggit dito ni Ellen White, na magtiis hanggang sa pagparito ng Panginoon. Kaya sabi rito sa reference na binabasa natin ay represents the spiritual grace that prepares the church for the coming of the Son of Man. But unless the former rain has fallen, there will be no life. The green blade will not spring up. Diba? Pagka naulanan, ang tanim gumaganda po talaga. Gumaganda. Kaya nga, dahil sa hindi na po normal na takbo ng panahon natin ngayon, yung mga farm ngayon ay may sarili ng paraan para paulanan ng tubig, spray, yung mga pandilig. Kasi pag hindi ho na-experience yun, ay hindi magiging maganda yung tubo. Kaya sabi rito, hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli, sabi dyan sa James. Sabi rito, we may be sure that when the Holy Spirit is poured out, those who did not receive and appreciate the early rain will not see or understand the value of the latter rain. Kapag hindi natin experience yung paggabay ng Holy Spirit sa ating buhay, ay hindi talaga magkakaroon ng pananabik or pagnanais
na magkaroon ng latter rain at baka hindi nga ho naiintindihan. So tayo po mga Seventh Adventist, tinuturo po natin ito. Kaya doon sa mga aabutan, sa mga nabubuhay sa huling araw na baka buhay pa ay dumating ang Panginoon at ang mga panghuling palatandaan bago siya dumating, ay kailangan po talaga dito ang pag-aaral tungkol dito. Sabi pa rito, unless the early showers have done their work, the latter rain can bring no seed to perfection. So, ibig sabihin, yung nakatanggap ng Holy Spirit, ganito po yan mga kapatid, ano? Maganda itong tanong na ito eh. Pag ang tao nakatanggap ng Holy Spirit, ang buhay niya andoon yung kanyang pananabik sa mga bagay sa Panginoon. Magkakaroon ng involvement sa gawain, andun yung kanyang pananabik na makinig ng mga salita ng Diyos, magkakaroon siya ng participation sa mga gawain sa iglesia. So, pagka ang isang mananampalataya ay manhid, walang ganong nararamdaman, walang excitement, nabuboring sa church, walang gana sa mga pakikinig ng salita ng Diyos, ay delikado yung Brother Gomer. Hindi nagkaroon ng bisa yung early rain sa buhay niya. Kaya nga sabi rito, the latter rain can bring no seed to perfection. So, posibilidad na hindi niya ma-experience yung mga bagay niya. Kahit naman yung mga namatay ng mga mananampalataya, kung yun ang buhay niya ay naging matabang sa pananampalataya at talagang parang wala, hindi seryoso sa pananampalataya, malabo, Panginoon bahala. Pero ang ano po kasi, yung ating pong panlasa sa natanggap nating ibanghelyo ay dapat nandoon yung init, yung tamis ng ating paglilingkod, mga kapatid. Mahalaga po yon. So, condition, bago ibigay yung latter rain, hindi tayo pwedeng magbigay ng date. Ano ang condition ng church? So, gagamitin natin yung condition ng mga disciples nung nakatanggap ng Holy Spirit. As the disciples waited for the fulfillment of the promise, yung nangako ang Panginoon na magpapadala siya ng Espiritu. At yun ay nangyari sa mga disciples. Ano ang kondisyon? Ano ang kondisyon ng mga disipulo? Kaya sila ay tumanggap nito. So sabi rito sa Last Day Events 184, they humble their hearts in true repentance and confessed their unbelief. Ang ginawa ng mga alagad, lalo ng mga ipako ng ating Panginoon, talagang nagpakumbaba sila sa kanilang sarili. Kasi nung umpisa kasama lang ang Panginoon, nagpapataasan sino yung nasa kanan ng Panginoon. Nagpapataasan sila Pero nung bandang huli, na nawala ng Panginoon at nakita lang natupad na yung sinabi ng Panginoon na aalis siya, papako, nangako siya. Ang ginawa ng mga alagad ay nagpakababa sila sa kanilang sarili. The disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ. Putting away all differences, all desire for the supremacy, they came close together in Christian fellowship. Ayun. So, kailangan ay makita ng kondisyon na yan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, pagka may mga tao na nananatili, ayaw ibaba ang kanilang sarili, gustong titingalain sila, gustong kikilalanin sila sa loob ng iglesia, yan yung sinasabi na medyo tagilid pagdating sa latter rain. Kailangan ay maging mapagpakumbaba. Sabi pa rito, it was after the disciples had come into perfect unity when they were no longer striving for the highest place that the Spirit was poured out. Yung result, ano po ang nangyari? So, alam naman natin ang nangyari po doon sa mga alagad. Sila po ay nangaral. Ang sabi po rito, sabi dyan, words of penitence and confession mingled with songs of praise for sins forgiven. Thousands were converted in a day. Alam naman natin yan, nasa Book of Acts po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tama yung sinabi ni Brother Gomer kayo na meron kasi tayong magiging tinatawag na pinakahuling gagawin ng church, yung huling malakas na sigaw or loud cry sa Apokalipsis. Ito po yung mangyayari, yung mga nakikinig sa atin ngayon na puro kontra, puro na lang pangtutuligsa. Pag nakita na po nila na itong mga binabanggit natin mga aral sa mga huling araw, ay nangyayari, yung mga taong yan, naniniwala ho tayo, ayon sa prophecy, na yung mga yan
ay makikita nila, tama yung sinasabi ng Adventist at katulad ng pangangaral ng mga alagad na 1,000 every day ay baka hindi lang ganun. Dahil sa lawak ng gawain ng bayan ng Diyos ay marami ang lalapit bago tuluyan na magsara ang tinatawag na kaligtasan sa bawat isa sa atin o sa bawat isa sa buhay ng tao. So, yan lang mga Brother Gomer, kung meron kang additional. Ayan, gusto ko lang din basahin ito, Brother Johnson, karugtong nung binanggit mo. Ang sabi niya rito ito ay nasa last day events na libro. Sabi niya, we need not worry about the latter rain. Sabi niya, hindi natin kailangang problemahin yan. Sabi niya, all we have to do is to keep the vessel clean and right side up and prepared for the reception of the heavenly rain. Yan. And keep praying. Let the latter rain come into my vessel. Let the light of the glorious angel which unites with the third angel shine upon me. Give me a part in the work. Let me sound the proclamation. Let me be a co-laborer with Jesus Christ. Thus, seeking God, let me tell you, He is fitting you up all the time, giving you His grace. So, hindi natin kailangan problemahin yan. Yan ay darating. Ang kailangan natin mga kapatid ay atin pong ihanda yung ating mga sarili. Katulad ng ginawa ng mga unang alagad, binanggit na ni Brother Johnson kanina, inalis nila yung mga differences nila sa isa't isa bilang paghahanda doon sa pagbubuhos ng banal na espiritu. At ito rin po yung mangyayari sa huling araw. No? Ngayon, tungkol doon sa specific, maliwanag, sabi ng librong ito, sabi ni Mrs. White, I have no specific time of which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place. So wala po talaga kahit sa Bible, when the mighty angel will come down from heaven and unite with the third angel in the closing up the work for this world. My message is that our only safety is in being ready for the heavenly refreshing having our lamps trimmed and burning. So yan po yung payo sa atin. Importante po itong latter rain mga kapatid, no? At kailangan po nating i-prepare yung ating mga sarili para ito'y, kumbaga, maging handa po tayo na ito'y tatanggapin natin, Brother Johnson. Ayan. Basahin natin itong Revelation chapter 14 verse 15. Meron pong binabanggit kasi dyan. Apokalipsis 14:15. Sabi dyan, at lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas sapagkat ang anihin sa lupa ay hinog na. So di ba nakaugnay ito doon sa paggapas doon sa mga tanim na nakatanggap ng una at huling ulan. May final harvest po dito. At the same time, merong ditong sigaw, command ng anghel nito, another angel. Itong anghel nito ay merong authority, kinumand niya. Ayan. So, ihulog mo yung panggapas at gumapas ka. Yan. Ito na po yung sinasabi po natin na mabilisang, malawakang pangangaral ang magaganap at gagampanan po yung tunay na iglesia. Dito sa ating spirit of prophecy, the purpose of the latter rain. Ang number one purpose ay yung binasa natin talata. Sabi rito, to prepare the church for the coming of the Son of Man. A revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. Ayan. For the ripening of the harvest and to give power to the loud voice of the third angels. Prepare the saints to stand in the period when the 7 last plagues shall be poured out. Di ba binanggit ko ng pauna kanina, hindi lang ho dun sa tinatawag po nating loud cry, yung panghuling harvest, panghuling pangangaral na gagampanan ng bayan ng Diyos at marami po ang mako-convert. At the same time, yung latter rain ay ibibigay din para makatayo ang kanyang mga lingkod sa tinatawag pong yugto na pagbubuhos isa-isa ng huling 7 salot. Kaya napakahalaga at napakaganda ng pag-aaral sa ating mga Seventh-day Adventists tungkol sa mga bagay na ito. Kasi may pangako ang Diyos. Dahil sa tribulation, sa kabagabagan, ay talaga namang hindi ho kakayanin ng tao kung wala po yung guide ng Holy Spirit. Yung mga alagad, kung hindi tinanggap nila yun hindi nila kakayanin yung matindi nilang pag-uusig na naranasan. Na to the point na tinanggap nila kahit kamatayan,
hindi man lang sila natinag. So yan ho ang kahalagahan po nitong pag-aaral natin tungkol sa early and latter rain. Una at huling ulan. Okay.